Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo kung paano tinatanggal yung lower side pairings dito sa ating Motorstar Easy Ride 150P. So yung nakarang araw po ay hirap na hirap po ako nung tinanggal ko ito. Kinailangan ko pong baklasin yan kasi nung nagagawa po ako dito sa itaas, may mga tornilyo at washer ako na nalaglag. At yung pagkakalaglag niya ay dito siya nahulog sa loob nito. So no way ko siyang masungkit at kailangan kong baklasin yung mga pairings na ito. Ganun din, matagal ko na rin talagang gustong tanggalin yan dahil unang-una may mga upgrades akong iniisip. Katulad po dito sa side stand niya, gusto ko pong lagyan niya ng kill switch. Ganun din, chinek ko po yung dito sa kanyang tambol. Chinek ko kung kakasya dyan yung mga oil cooler. Kaya lang negative dahil sobrang liit na ng space. Kumbaga yung plastic cover na ito at saka yung chassis niya or yung bakal niya ay halos dikit na. So no way na makapaglagay po tayo ng oil cooler. So sa tingin ko, hahanap na lang po ako ng ibang location para doon. Ganun din, matagal ko na pong iniisip na i-white carbon fiber wrap yung mga pairings na yan. Dahil kumbaga gusto ko siyang mag-match sa ating pintura. So kung ano pa man din po yung reason nyo kung bakit kailangan nyo pong baklasin yung mga pairings na yan, sana yung video na gagawin ko ngayon ay makatulong sa inyo. So samahan nyo po ako, gawin natin to. So tinanggal ko muna itong aking crash guard. Kung naka-crash guard din yung inyong mga Easy Ride 150P, tanggalin nyo muna yan dahil ang una nating aalisin ay yung mga screws dito sa footboard. So may isa dyan, dito, at saka dito. Ito kahit hindi nyo naalisin yan, hindi naman konektado sa bakal yan sa chassis. Tapos yun dito sa ating tambol, yung cover nya, alisin na rin natin ng tornilyo yung nandito doon sa kabilang side. Ganun din, alisin na rin natin yan. At saka yung mga tornilyo dito sa ilalim. So meron ditong isa, dalawa, tatlo, apat na tornilyo yan. Ganun din dun sa kabilang side. Tapos dito rin sa continuation nitong cover, meron din ditong isa at saka dalawang tornilyo. So alisin natin lahat yon. Tornilyo, lagay niyo sa isang lalagyanan para sure na hindi ma-misplace. So yung mga tornilyo dyan sa ibabaw, pati rito sa ilalim, natanggal ko ng lahat. Ang next step na gagawin natin, dito na tayo sa loob. So unahin ko dito sa unang clip. Bali meron lang ako ditong trim tool remover. At susungkitin ko lang yan. Yun. Ganon, tanggal ko na yung isa. Doon naman ako sa kabila. So yun, sinikwat ko lang, tanggal na. Tapos yung dito naman, dahil natanggal na natin yung mga tornilyo, mahuhugot naman yan.
Yung mga ganito, naka-clip lang yan. So, kailangan lang nating batakin papalabas. Yun. Babatakin lang natin. So, halos tanggal na yung ating lower side fairing. Ang nakakabit na lang dyan ay yung dito. So, merong clip yan, yung parang katulad dito na kulay dilaw. At bago natin matanggal yan, kailangan alisin muna natin itong cover sa loob na to. So gawin ko muna itong kabilang side. Tanggalin ko na rin muna yan. So dito naman sa cover na ito, iangat naman natin yan pataas. Yun. Tanggal na. Inaangat lang itong pataas dahil meron siyang hook na naka-shoot dito sa bakal dito. So ito na yung sinasabi kong clip. Mas madali kung gagamitan ko siya ng maliit na plais. Iipitin ko lang yan, pipigain ko para matanggal siya. Ayan. Ito, tanggal na rin siya. So kung gusto niyo naman tanggalin itong cover sa ilalim, may mga tornilyo lang yan dito at saka dun sa kabila. Tapos suhugutin nyo na papunta dito kasi naka-hook lang yan dun sa bakal. Check din natin yung sinasabi ko kanina na oil cooler. Sa 150 Fi, parang dito sa side na yun nakakabit. May mga bracket siya na nakalagay dyan. Kaya lang dito sa atin hindi uubre. Kasi yung plastic na tinanggal ko, halos dikit na dito yun. Actually, naka-hook nga dito yun eh. So, dikit siya dito sa bakal na ito. At wala na tayong paglalagyan kasi eto na yung tangke oh. Parang 1 inch na lang mahigit yung naiwan dyan. At alam ko yung mga oil cooler, medyo mataba rin yun eh. So, no way na maipasok natin dyan yun. At sa tingin ko, mailalagay lang natin yun dun sa kanyang cooling fan. So, ganyan ko lang po tinanggal itong lower side pairings para sa ating Easy Ride 150P. At katulad po nung sinabi ko sa inyo, nung unang tinanggal ko po ito, hirap na hirap ako. Dahil hindi ko alam kung saan ko siya umpisahan eh. Hindi ko alam kung nasaan yung location ng kanyang mga clips. Kaya hindi ko rin alam kung saan ko siya unang susundutin. Pero sa ngayon, hindi ko na muna po ibabalik ito. Kasi yung next video na gagawin ko ay maglalagay na po ako ng side stand kill switch. So para po sa mga Easy Ride 150 owners, sana po yung video natin ngayon ay maging malaking tulong po sa inyo. At least meron po kayong video na pwede nyong panoorin bilang guide kung paano yan tinatanggal. So kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.